katulad ng sinabi mo kanina, walang testigo si Madriaga para patunayan naman lahat ng mga akusasyon niya. Kay Wala VP pa. Sara. Pero I'm sure may susulpot dyan na baka puro mga preso din. Kasi nakita ko din yung nakita ko din yung kanyang affidavit, attorney. Parang sa dulo, parang open-ended siya eh. Sinasabi niya na meron pa siyang idadagdag na mga na testimonya. Pero kami din, yung 7 witnesses na yan, panguna lang yan. Pagka naglabas siya ng panibagong kasinungalingan, magdadagdag din kami ng sarili namin. Nagsiscreen nga sila ng mga bisita ng Pangulo. Pag nakita nilang may criminal record, di nga nila papalapitin eh. So paano naman magiging qualified dito na magtrabaho para kay PRRD, for example? Kung kahit nga picture or meeting, hindi nila papayagan. Ayun. Isa pang tanong, in your own legal standpoint, base po dito sa mga hawak ninyong mga ebidensya, may tayo ho ba itong pinaglalaban ni Madriaga? May tayo ho ba siya? May lakas po ba yung kaso na ito? Paano po ba? Yung kaso namin sa kanya malakas. Sigurado yun. yung sinasabi niya kay VP Sara, walang basihan. Ayan. Yun ang katotohanan doon. Kaya hindi ko rin maintindihan kung bakit kunyari sila Terry Redon, tsaka sila Benny Abante, hot na pa-testify itong si Madriaga. Kasi wala talaga silang mapupulot dito kundi kasinungalingan lang. Kaya, di ba? Yun nga, kung hindi kayo mapipigilan, sige lang, tuloy-tuloy nyo lang yan. Kasi nga, yan mismo ang wawasak sa mga plano nyo laban kay VP Sara. So, sige lang, okay sa amin yan. Attorney, alam naman na natin ngayon na sinungaling talaga tong si Madriaga at obvious naman. What if po na mabaliw yung humahawak dito at ipapatay ito Nako. para lang maging mabigat na ebidensya, para lang maisisi kay VP Sara. Ano po ba yung mabigat na ebidensya na po ba yung ganung gawain? Kasi pwede nilang gawin yun eh. Alam naman natin ang kayang gawin ng mga anti-Duterte. Sana hindi mangyari yun. Pero kaya ako nga paulit-ulit sinasabi na gusto namin buhay siya eh. Kasi alam ko na pwedeng mangyari yun eh, na isisisi kay VP Sara kung may mangyari sa kanya. Kaya ganito palang kaaga, sinasabi ko na sa lahat ng tao na gusto namin buhayan. Kasi it's out of her interest na masaktan siya or may mangyari sa kanyang masama. Kasi yun nga, siya mismo, si Madriaga mismo ang nagpapatunay na politika ito, hindi ito pananagutan ng habol dito. Pagdating naman, attorney, doon sa background checking kay Madriaga, noon bang binuo niya yung isip na yan, yung parang grupo to campaign for VP Sara? Ano na siya? Involved na siya dito sa mga krimen na ito ng kidnap for ransom? Hindi ko lang alam, pero by that time, 2020 kasi nabuo yung isip eh. Nakalabas na siya ng kulungan. Nakalabas kasi siya ng kulungan 2003. Na-aresto siya 1997, na-convict siya, kidnapping for ransom, pero na-acquit lang siya sa Supreme Court. So nakalabas siya. Naging kaibigan niya si Attorney Ryan Kilala. So tinatanong nga namin si Attorney Ryan, bakit mo naman kinibigan to? Isang ganitong klaseng tao, di ba? Parang halos sinisisi na siya ng mga malalapit kay VP Sara na ikaw may kasalanan nito, ba't mo ba kinaibigan? Nagkaroon tuloy ng link. Sabi niya, hindi niya lubos maisip na nakulong na siya, uulitin niya pa. Parang ganon. Pero hindi mo kasi mapipigilan, Boss Dada, yung mga tao na gustong sumuporta. Hindi naman yan sasalain eh. Kasi independent support group nga yan eh. Hindi naman yan gumagalaw ng... Napakarami yan. Napakarami. In fact, doon sa inauguration, yung EC Pilipinas, isa lang yan sa 50 campaign support group na naimbitahan sa inauguration. So, and yet, hindi pa si Madriaga mismo yung naimbita. Si Ryan Kilala pa yung naimbita. So, yun nagpapatunay talaga na wala silang relasyon. So nung siya ay nakulong nitong
Kailan siya huling nakulong? 2023. Yung na ano siya, hinuli siya ng kapulisan natin. Considering na konektado siya sa isang parallel group na tumutulong kay VP Sara, natanong nyo ba si VP Sara or yung campaign team niya or yung grupo niya, ano yung naramdaman nila nung nagkaroon sila ng isang supporter na konektado sa ganito? Hindi, bago lang kasi ako bagong katrabaho ko lang kasi si VP Sara, so hindi ko siya natanong nung pumutok yung issue. Pero hindi niya kasi talaga kilala tong si Ramil Madriaga. Ang kwento nga dyan ay, and I think nasa affidavit din to ni Attorney Ryan Kilala, nung pumutok yung issue, dahil nga binanggit yung EC Pilipinas, tinawagan pa ni VP Sara si Attorney Ryan na, sino ba to? EC Pilipinas daw, di ba grupo mo yon? So doon lang pinaalala ni Ryan Kilala na itong si Ramil Madriaga, ang leader na itong EC. Dati na siyang nakulong for kidnapping for ransom, kaya ako siya nakilala because actually yung San Sebastian Legal Aid ang nag-abogado para dito sa kay Madriaga, kaya siya nakalabas ng kulungan, na-acquit siya dahil sa efforts ng San Sebastian Legal Aid, tapos naging kaibigan niya, tapos yun nga, eventually naging tagahanga ni VP, bumuo ng campaign support group. So itong si Attorney Ryan, obviously nagsisisi siya. Nagsisisi siya na nakipagkaibigan siya dito, nagsisisi siya na pinagkatiwalaan niya tong taong to, at na-connect niya kay VP Sara ng hindi sinasadya. Kasama siya sa mga nag-testify Yes. for VP Sara. Of course. Hindi kilala ni VP Sara to. And katulad ng sinabi mo kanina, walang testigo si Madriaga para patunayan naman lahat ng mga akusasyon niya kay Wala VP pa. Sara. Pero I'm sure may susulpot dyan na baka puro mga preso din. Kasi nakita ko din yung kanyang affidavit, attorney. Parang sa dulo, parang open-ended siya eh. Sinasabi niya na meron pa siyang idadagdag na mga na testimonya. Pero kami din, yung 7 witnesses na yan, panguna lang yan. Pagka naglabas siya ng panibagong kasinungalingan, magdadagdag din kami ng sarili namin. Attorney, hindi ba malayo, sinabi na overwhelming nga yung ebidensya. So, napakalayo na sa katotohanan. Tapos prinisinta pa ng congressman for impeachment. Hindi ba pwedeng makasuhan yon? Mas mahirap yun na i-pursue yung kaso na yan versus mga congressman. Pero ang gusto natin mangyari dito is makita ng tao. Kung hindi pa obvious noon, di ba? Hindi pa obvious noon na politika ito, mas lalo na ngayon. Kasi itong si Madriaga nga walang katotohanan ng sinasabi. Dahil sobra-sobra yung ebidensya, nagawa-gawa lang, posibleng konektado yung tao na nagpresinta, di ba? So, bakit hindi natin pwedeng panagutin yun? Pwede natin kasuhan, pero ako sa standard ko, ayokong nagsasayang ng oras. Pagtingin kong wala akong smoking gun, hindi ko i-pursue yan kasi magsasayangan lang tayo ng oras eh. Siguro pag may lumabas na talagang matibay na ebidensya na itong mga to nagmi-meeting, talagang sila yung nag-provide ng storya dito sa taong to, or kung si Madriaga mismo ang umamin, Hindi, di ba? kasi di ba yung nabanggit nyo, ito yung nilalako ni Trillanes. So yun, medyo malaking ebidensya na ito na konektado dito. Possible si Trillanes. Like, lahat tayo dito, nag-uusap tayo, lahat tayo naniniwala na nasa likod, isa sa mga nasa likod nito si former Senator Trillanes. Pero yung standard kasi ng batas natin sa criminal cases, mabigat proof beyond reasonable doubt sa korte. Bago ka umakyat sa korte, pinalitan na nila yung standard, pinaakyat pa nila to reasonable certainty of conviction. So, para lang ma-hurdle mo yun, kailangan talaga meron kang solidong ebidensya.